our devotion this morning, conquer the spirit of fear. Pakisulat nga po ninyo dyan. Ano? Conquer the spirit of fear. Alam po ninyo, fear isn't from God's, no? Isn't ang takot ay hindi po galing sa Diyos. Fear isn't from God. Bilang Kristiyano, dapat nating matutunan how to cast out fear completely. And most people make the mistake of thinking na this emotion of fear is natural. Mga kapatid, that is not natural. That is a spirit na hindi galing sa Diyos. Fear is a spirit that comes not from God. That is not natural. Kung kinakain ka ng takot, no? Yun po ang pinakamalalim na ugat ng emosyon or spirito na pwedeng kumontrol sa isang tao. Fear actually comes from eternal sources. Hindi po galing sa loob yan, kundi pumapasok po yan sa pamamagitan po ng mga nababalitaan natin at mga nakikita natin. But praise God, you know, when we put our trust in Jesus and focus on God's Word instead of everything going on around us, yung po mga nababalitaan natin, we conquer terror. Again, no? Fear comes from external sources and is something the devil sent against us. Fear is not of God. Sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, God does not given us a spirit of fear. So, fear is a spirit that we need to resist and we need to cast it out kapag dumarating po sa atin. Kasi kakainin ka yan. No? If you entertain fear, what the Lord gave us is power, love, and a sound mind. So, you have the power, you have the love of God, and you have a sound mind. If you recognize these things that are deposited in the inside of you, then you can conquer the spirit of fear. Ang kaaway po ay laging nagtatanim ng mga kasinungalingan sa isip natin, na kapag ito po in-entertain natin at mineditate natin at nag-sink in sa puso natin, then fear enters into our heart. He tries to get us to wonder if God's word will come to pass. Meaning, nagbibigay po siya ng doubt. Pagka pumasok po ang takot sa puso ng isang tao, binibigyan niya ng doubt ang salita na narinig mo, yung salita na pinanghahawakan mo, yung salita ng Diyos na ipinapahayag mo. That is the work of fear, the spirit of fear. When it comes into our heart, if we're gonna entertain it, then pinaparalyze niya, binibigyan niya ng pagdududa yung salita ng Panginoon. You know, fear tolerated is faith contaminated. Ano ibig sabihin? If you tolerate fear, if you accept it, if you allow it to enter into you, it will contaminate your faith. Kapag na-contamina yung pananampalataya, hindi po nakakamove. Hindi po siya nagte-take effect ang pananampalataya natin. No? The result of tolerating fear are never good. Fear opens the door for what we are afraid of to enter into our lives. Okay, ganito yan. Kapag nakapasok po yung spirit of fear sa puso ng isang tao, at yung fear na yan ay nanggaling po yan sa mga napapakinggan natin na mga balita o sitwasyon o mga pangyayari. Okay? Ang source ng fear ay galing sa labas. At kapag ito'y narinig natin at pumasok sa puso natin ngayon, it will contaminate our faith. Bibigyan niya ng pagdududa yung mga salita ng Diyos na narinig mo. Hindi na siya makaka-move ngayon. Yun po yung trabaho ng spirit of fear sa buhay
ng isang tao kapag ito'y tinanggap niya. Ano? At kapag ka po nandoon na yung spirit of fear, ano na yan? Nagmamagnet na rin siya ng iba pang mga espiritu na negatibo. When you have the spirit of fear, nandoon na po yung spirit of hopelessness, depression, loneliness, lahat po ng kabaliktaran ng bunga ng espiritu. Ano? Nandoon na rin po yung napipiga na yung isipan mo sa kaiisip ng solusyon sa sarili mong kaparaanan. Hopelessness. Actually, ang ibinibigay po o dinadala po ng fear is hopelessness. And we are entertaining. If we are allowing fear to come into us, then we are entertaining other negative things to take place into our lives. Ganyan po sabi po ni Job, no? The thing that I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. Alam niyo kung ano yung kinakatakutan mo, nangyayari sa iyo. Kaya, don't allow fear to ruin you or to control you or to, rule over you. Cast it out, my friend. Yan po yung fear. So, fear is the absence of faith and comes in through the eye gate and the ear gate. Ayan, yung nakikita at naririnig. Yan po ang pasukan ng fear. So, what we see and hear can block our faith. Alam niyo, ang kinokontrol ng fear is yung pong emotion natin, yung pong mind natin. It cannot actually penetrate into our spirit. Hindi po nakakapasok yung fear doon po sa spirit ng tao. Kasi syempre, nandoon po yung word ni Lord, nandoon ang Lord, nandoon ang Holy Spirit. It resides in the inside of you. Kaya lang, hindi makakapag-manifest yung pong Holy Spirit and the Spirit of power, the Spirit of love that is deposited in the inside of you kapag ka po nakablock po siya. Ibig sabihin, nagkaroon ng harang, hindi makalabas. Kasi dadaan at dadaan po yan sa isip natin ang mga bagay na nakadeposito sa ating espiritu. Ang mga salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang healing, nandiyan yan, ang prosperity, wisdom, nandiyan yan, kapayapaan, nandiyan yan in the spirit, it's in the inside of you. Kaya lang, hindi po siya magmamanifest kapag nakablock po siya sa mind natin. Yung mind natin, kapag po nakarinig po ng mga negative, kaya nga ang source po ng fear comes from the news outside. At yun po ang na-entertain mo, yun po yung nagbablock. No? Yun po yung nagbibigay ng pader o humaharang doon po sa pag-flow ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya dahil yun ang ini-entertain mo, yung mga bagay na naririnig sa mundo, yun ngayon ang goes down. It will goes down into your emotion so you can feel it. At nanginginig ka ngayon, it will affect every parts of your body. Yung depression, oppression, at yung pong loneliness, hopelessness, andun na lahat, no? At marami po pong mga pangyayari na magaganap na hanggang sa hindi ka na makakilos. And ang pinaka-lungkot po dyan ay it will affect even your physical health. No? So, dito sa Mark chapter 4, verse 35 to 41, dito po yung ito po yung kwento ng pagtawid ng mga alagad doon po sa Sea of Galilee, kung saan natutulog po ang ating Panginoong Yesus. Pagbabasahin po ninyo yan. Tingnan nyo paano pumasok ang takot sa puso ng mga alagad. Yung pong nakikita nilang sitwasyon. Kasi it is a fact realidad no? Ang lalaki ng alon, tapos pumapasok na ang tubig sa kanilang bangka. At papalubog na sila. They did all their best to fight the waves of the sea, pero wala silang magawa, wala silang makapangyarihan. So, great windstorm arose, and the waves beat into the boat,
so that it was already filling, no? So, ibig sabihin, napupuno na po siya ng tubig. Ay, ito po, mga kapatid, no? Habang sila'y natatakot, lalo silang lumulubog. Kaya, habang natatakot ang tao, at ini-entertain mo yung situation, you are entertaining the situation, you are fighting on the situation, in your own strength. Kasi nilalabanan ng mga alagad yung waves of the sea in their own way, in their own strength, in human strength. Kaya lang wala silang kalaban-laban eh. Mga kapatid, if you gonna face the situation in your own way, in your own human strength, in your own ability, in your own knowledge, then kakainin ka niyan. Kaya buti na lang, tinawag nila ang Panginoon. Kaya kapatid, sa sitwasyon mo, tawagin mo ang Lord. Tumawag ka sa Panginoon. At ang sabi nila, Teacher, do you not care that we are perishing? Actually, yung pagtawag nga nila parang hindi pa paghingi ng tulong eh. Pero ang Lord, dahil ginising nila, tinawag nila, then the Lord stand and speak peace to the sea. So, ano po ang lesson dito? If you are facing a situation na nakakatakot sa ngayon, no? Ipagkatiwala mo sa Diyos yan. Cast it out unto the Lord because He cares for you. The Lord cares for you. Now, do what the Lord says. Peace. Speak peace to your situation. Fear and faith are opposite. Magkasalungat po ang takot at pananampalataya. We build our faith by focusing on Jesus, not the situation. So kailangan ang antidote ng fear is faith. Kapag meron pong takot na dumarating sa puso mo, natatakot ka sa kinabukasan, natatakot ka sa sitwasyon, natatakot ka sa mga balita na nagtataasan na lahat. So, natatakot ka, lalo na kapag wala kang nakikitang mga pumapasok na finances mo, and yet, malaki ang bayarin mo. So, nagkakaroon ka ng takot, no? Kapatid, diyan mo makikita ang pagkilos ng Diyos. Because God, our God, your God and my God, are miracle-working God. Ang kailangan mo sa panahon na nakabalita ka, nakarinig ka ng mga nakakatakot, instead of entertaining those negative, instead of allowing it to eat you and to ruin you, strengthen your faith. Because the antidote of fear is faith. Kung malaki ang dala ng narinig mo na balita, no? Malaki ang dala niyang takot, hayaan mo na mapatatag ang iyong pananampalataya. Kasi po, ang katatagan ng pananampalataya, ito po kakainin. Ito yung pananampalataya, kakainin ng pananampalataya yung fear. Pero kapag mas malaki yung fear mo, yung pananampalataya mo sa Word of God. Kasi kung saan ka nakapokus, doon po lumalaki yung pinopokusan mo. If you are focusing on something, you are zooming in. No? Na-zoom in mo kung ano yung pinopokus mo. Ay, tingnan mo, habang nakapokus ang mga alagad doon po sa situation sa dagat, lumalaki yung alon. Lumalaki rin yung takot nila. No? Pero nung sila po'y tumawag sa Panginoon, no? Nagkaroon sila ng pananampalataya, kumilos ang Lord. So instead na itong fear, kainin niya yung pananampalataya mo, hayaan mo na yung pananampalataya, kainin niya yung takot mo. So, fear and faith are opposite, and we build our faith by focusing on Jesus, not on the situation. So, paano natin mapapatatag ngayon ang pananampalataya? Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. So, ano po ang gagawin po natin ngayon sa kabila po ng nagaganap na mga negatibong sitwasyon na nagdudulot po ng takot sa puso ng mga ng tao sa ating panahon ngayon?
Focus on strengthening your faith through hearing and hearing the Word of God. Minsan kasi bakit hearing and hearing? Kasi hindi sapat yung nakinig ka lang na minsan. Kailangan buhay mo yung nakikinig. At ipinapahayag mo rin. Studying God's Word strengthens our relationship with God. It will strengthen your faith. It will strengthen your relationship with God. And if you have a strong relationship with God, you can know that God will not abandon you. The Lord will never leave you. The Lord is with you. You can feel God's love for you. Then, you can have a peaceful heart. Magkakaroon ng mapayapang puso ang isang tao kapag siya ay nalalaman niya na merong hindi mang-iiwan sa kanya na kaya niyang solusyonan ang lahat ng problemang kanyang kinakaharap. Mga kapatid, ang solusyon sa lahat ng problema ay ang Diyos. He is always on our side. God is always with you. No? Pakisulat nga po ninyo dyan, studying God's Word strengthened my faith and relationship with God. Come on, studying God's Word strengthens your faith and your relationship with God. Okay din yung nakikinig tayo kasi nga, hearing comes from the Word. Kaya kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, hayaan natin naririnig ng ating pong tenga. At kailangan din, we study the Word together with our brethren, lalong-lalo na po sa mga pastor na nag-guide sa atin, para magkaroon tayo ng tamang kaunawaan sa salita ng Diyos. Pero dapat meron din po ang bawat isa ng personal study of God's Word. Yung personal mo na pag-digest ng Word of God. No? Kasi when you are studying God's Word, makikita mo na lahat ng kailangan mo nandiyan dyan sa salita ng Diyos. Everything you need, my friend, is in the Word of God. 2 Peter chapter 1 verse 3 says, everything we could ever need for life has already been deposited in us by His divine power. Everything that we could ever need for life and even godliness ay nandiyan na po sa atin. Ngayon, kapag hindi mo naririnig yan at na-discover yan na nandiyan para sa salita ng Diyos, yung bagay na kailangan mo, bali wala. Hindi siya magte-take effect sa'yo. Hindi mo rin siya mapaniwalaan. At kapag hindi mo napaniwalaan, dahil nakarinig tayo ng mga negatibo sa mundo, then, yung fear ngayon, yung naririnig mo ngayon, yun ang tinanggap mo, then fear will come upon you. Kaya hindi po natin namamalayan, mga kapatid. Minsan nakakapasok talaga yung spirit of fear. And again, fear is a spirit that we need to cast it out, resist it. So, when we hear something fear-based, yung fear-based, nagbibigay ng takot, kapag nakarinig tayo ng fear-based, we can condemn it. This is part of our heritage as God's children. No? We can condemn it. We can resist it. Pag yung pong narinig mo ay nagdala ng takot, halimbawa ganito, ano po ba yung mga naririnig natin na nagdadala ng takot? Okay, nagpa-check up ka, may sumasakit, no, sa katawan mo. Sabi ng doktor, nako, malala yung sakit mo. Hindi na to gagaling. Yung iba, 3 buwan na lang ang inabot sa ganito. So, titingnan natin kami magagawa yung ganito. So, ibig sabihin, yung narinig mo, nagbigay ng takot kapag ka tinanggap mo. At lahat ng takot na maririnig mo, okay, lahat ng naririnig mo na nagbibigay ng takot sa iyo, espiritu po yon. That is a spirit of fear. So, kapag tinanggap mo yon, wine-welcome mo yung bagay na sinasabi niya. Kasi nga, words are powerful. So, ano po ang gagawin natin ngayon? We need to resist it, rebuke it, condemn it. I don't accept that. In the name of Jesus Christ, I am healed, I am healthy, I'm strong, I have the divine life of the Lord. Okay? So,
condemn the spirit of fear. Pangalawa, halimbawa, nakarinig ka na magkakaroon ng krisis, apektado tayong lahat. Kaya kinakailangan ngayon, ilabas nyo lahat ng pera nyo. At magbili na rin kayo, magkakaroon ng panic buying, Okay, kasi ganito, although, totoo yung pong sinasabi nila, it is a fact. Totoo. Kaya lang, pag tinanggap mo yung totoo, na merong na balita na nagdala ng takot sa iyo, again, that fear is a spirit and it comes not from God. Hindi galing sa Diyos ang espiritu ng takot. So we can condemn it, we can rebuke it. You can say, I rebuke that spirit of poverty, spirit of lack, and the spirit of fear. I don't accept that. I have the continuous supply. I have the provision. I have a reward, and my reward is my God. So you can counter it, no? Matutunan natin na i-counter yung fear because that fear is a spirit. It comes not from God. So any word na maririnig natin na nagbibigay ng takot sa atin, counter it with the word of God. My God will supply all my needs. No? Sabi po sa Romans 8:15, you did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough. Kasi ang religion po, spirit of fear ang binibigay. No? You have received the spirit of full acceptance, enfolding you into the family of God, and you will never feel orphaned. No? Hindi ka pababayaan ng Diyos. For us, He rises up within us, our spirit join Him in saying the words of tender affection, Abba, Father. Oh, He is your Abba. So when we walk with God and stay in His presence, nothing from the enemy can touch us. Bakit? Ano po ba yung walking with God? Walking with God is staying in His love, staying in His presence. And when we stay in His presence, we stand on His word, we stand on His promises, we stand on His love for us. Okay? So nothing from the enemy can touch us when we walk with God and stay in His presence. Love is stronger than fear. When we experience God's love, we cease to be afraid. Again, kapag naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, you are in God's comfort, then titigil po ang anumang takot sa puso mo. Why? Because you know that the Almighty God, the everlasting God, the ever conquering God, the God of all creation, is your Father, and He loves you. When you know that this truth, the Lord loves you, then kapag naramdaman mo ang pag-ibig, it will destroy fear into your heart. Ikaw ngayon ay mapupuspos ng pag-asa. Because when you feel the love of God, living hope will come upon you. Makikita mo yung magandang kinabukasan. Hindi mo makikita ang magandang kinabukasan sa iyo kapag hindi mo muna naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang dala ng pag-ibig ng Diyos ay pag-asa. Romans chapter 5, verse 5 says, the love of the Father being poured out into our heart, and we have a living hope. Nagkakaroon ng buhay na pag-asa kapag merong pag-ibig ng Diyos na naibubuhos po sa atin. Oh, glory to the name of Jesus Christ. I love what I'm hearing. So again, walk with God and stay in His presence. Wala pang kahirapan at wala pang weapon that are formed against us, and it will prosper.
Ang lagi pong nag-prosper sa buhay natin ay ang pangako ng Diyos, mga kapatid. So don't be afraid. Ang sabi po ng Isaiah 41 verse 10, don't be afraid for I am with you. Don't be discouraged for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will hold you up with my victorious right hand. See? This is the promise of God. Isaiah 41 verse 10. Do not be afraid. So kailan po mawawala o may wipe out ang fear sa puso ng isang tao? When you are conscious of God's presence. Once na naging conscious ka sa presence ni Lord, fear will go. Fear will leave you, my friend. Kaya, kapag meron kang nararamdaman na mga takot ngayon, hopelessness sa buhay mo, lalong-lalo na sa mga balita, mga nagaganap ngayon, kapatid, just close your eyes, focus your heart and your mind into the love of God. Know that God loves you. Ask the Holy Spirit to fill your heart with God's presence and allow it to overflow into your heart, into your emotion, and even feel it tangibly into your body. Oh, I tell you, pag dumating ang presence ni Lord, pag naramdaman mo ang presence ni Lord, naging conscious ka sa presence ni Lord, ang takot ay aalis sa'yo. At kapag nawala na ang takot, lumalakas ka. Hindi niyo ba napapansin na kapag ang tao po ay napuno ng takot, napaparalyze siya? Hindi siya makakilos, hindi siya makagalaw, hindi siya makapag-isip ng tama, at hindi rin siya makapagplano ng maganda. Walang kagalakan, puno ng, puno ng negatibo ang kanyang puso at pananalita. Yan ang bunga ng fear. Pero kapag ka naman naramdaman mo ang presence ni Lord, yung pag-ibig ng Panginoon, when the love of God and faith comes into you, the spirit of fear will leave you. At doon makikita mo lumalakas ka. Nagkakaroon ka na naman ng joy. Nagkakaroon ka na naman ng living hope. Nakikita mo ang magandang future. Nakikita mo ang mga magandang gagawin ng Diyos. Hindi ka nakabase sa sitwasyon ngayon. Ang sitwasyon mo ngayon ay pansamantala lamang. No? Kung merong pangit na nagaganap sa sitwasyon mo ngayon, pansamantala lamang yan. Kaya, again, conquer fear through the Word of God and God's love for you. Focus on to the love of God, my friend. And then you can enjoy life. So, I pray that the love of God will consume you, your being, spirit, soul, and body. And the Word of the Lord will continually be established into your heart. I declare this. Whatever things happening in this world, don't allow it to enter into you. Whatever fear, whatever words na marinig mo at nagdala ito ng takot sa iyo, cast it out. Rebuke it. Condemn it at once. Agad-agad. I-condemn mo na kaagad yan. Mag-pray ka na kaagad. And ask the Holy Spirit to overflow the presence of God in your heart. And I tell you, again, when the presence of God is present, fear will leave. Pakisulat nyo nga po yan. When the presence of God is present, it will overflow unto you, my friend. Fear will leave. Lilisan, aalis, papanaw ang spirito ng takot kapag ang presence ni Lord, pag-ibig ng Diyos, ay nasa sayo. Kaya, in your mind, kasi dyan lang naman sa mind yan dyan lang sa mind yan naglalaro yung fear. Hindi siya makapag-penetrate sa spirit mo. Para mawala po ang fear sa isip ng tao, na siyang nararamdaman din ng emotion. Kasi kung anong iniisip ng tao, nararamdaman ng emotion, cast it out. Para hindi ka ma-paralyze. Father, thank you for your word today. I declare, Lord, that
Your word will strengthen us. And thank you for your sweet presence. Thank you for your love. Sa mga may takot, Panginoon, sa kanilang kalusugan, may takot sa finances, may takot, Panginoon, sa nagaganap po na sitwasyon sa kanilang pamilya, sa kanilang relasyon, Father. Oh, let your love, Father. Let your love be upon them. Let them be strengthened through your word, O God. Their faith, our faith, be strengthened and established, O God, through your word. That you never leave us nor forsake us. As you have said in Isaiah 41, verse 10, Lord, that we don't need to be afraid, we don't need to be discouraged, because you are with us, and you're going to strengthen us, and you're going to help us, Lord. You're going to hold us up victoriously, and so be it to everyone listening. In Jesus' mighty name, amen and amen.